Mainit ang tanghali sa loob ng maliit na opisina ng isang pribadong kumpanya sa Mandaluyong. Pawis na pawis ang mga empleyado kahit naka-aircon naman. Dahil sa bigat ng trabaho at stress. Sa gitna ng lahat, may isang lalaki na parang hindi alintana ang hirap. Yon ay si Mark. Si Mark ay 32 anyos. Maganda ang pangangatawan. Maputi pero tigyawatin. Kilala siya sa opisina. Hindi dahil sa sipag at galing, kundi dahil sa hilig niyang mangutang. At ang pinaka nakakaasar, kapag sinisingil siya pa ang may ganang magalit. Pare, baka pwede mo naman akong pautangin ng 2,000. Babayaran ko agad sa sweldo. Wika ni Mark habang nakatambay sa cubicle ng katrabahong si Joel. Napakamot si Joel. Halatang naiirita. Mark naman, kakabayad mo lang sa akin ng 1 buwan eh. Hindi pa nga buo ang binayad mo, tapos uutang ka na naman. Kailangan ko lang bro. May emergency kasi. Sagot ni Mark, sabay ngiti. Lagi ka namang may emergency. Ano ba talaga? Sabong? Scatter? O kuryente? Balik na wika ni Joel. Biglang uminit ang tenga ni Mark. Ano ba pre? Ang dami mo namang tanong. Kung ayaw mo, wag na lang. Napakadamot mo. Tumalikod si Joel na umiiling. Hindi ako madamot, Mark. Marunong lang ako sa pera. Ikaw kasi, sa walang katuturan mo ginagastos ang pera mo. Sa kabilang dako ng opisina, tahimik lang na nag-o-observe si Mars. Isang dalagang nasa late 20s. Tahimik pero palaban. Siya ang tipo ng empleyado na hindi basta pwedeng maliitin dahil matalino, mahusay, at kilala ring pala kaibigan. Pero kay Mark, matagal na siyang naiinis. Hindi lang dahil nakikita niyang lahat halos ay nautangan na nito, kundi dahil siya rin mismo ay inutangan na rin ito ng malaking halaga, 15,000 piso. Pagkatapos ng shift, lumapit si Mars kay Mark. Mark, pakiusap naman. Kailan mo babayaran yung utang mo sa akin? Matagal na yun ah. Kailangan ko na rin ng pera. Mahinahong sabi ni Mars, pero halata sa tono ang panggigigil. Napatingin si Mark na parang siya pa ang naaapi. Ano ka ba naman, Mars? Ang higpit mo naman. Alam mo namang gipit pa ako eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Mark, 3 buwan na. Mahaba na ang palugit at pagpapasensyang binigay ko sa'yo. Pinautang kita dahil akala ko responsable ka. Pero parang wala kang balak magbayad eh. Biglang tumayo si Mark. Nilakasan ng boses. Ano? Ako pang masama ngayon? Ang kapal mo ah. Parang hindi tayo magkatrabaho. Wala ka bang awa? Napahinto ang ilang kasamahan nila at napatingin. Ang iba nagtatawanan sa gilid. Ang iba na may umiiling lang. Mark, huwag mong baliktarin. Malamig ang boses ni Mars. Ikaw ang may utang. Ako ang nagpautang. Ako ang nawalan. Wala kang karapatang magalit. Kung wala akong pera, anong gagawin ko? Manggigigil ka dyan o ipapahiya mo ko sa lahat? Pasigaw na sagot ni Mark na ngayon nagiging mapula na ang muka. Napapikit si Mars. Pinipigil ang inis. Sige Mark, kung ayaw mo makiusap ng maayos at magbayad, may ibang paraan akong gagawin. Napangisi si Mark. Anong ibig mo sabihin? I-report mo ako? I-demanda mo ako? Sige, try mo. Tignan natin kung mananalo ka. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Mars ang kumukulong galit. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa kapal ng mukha ni Mark, na siya pa ang lumalabas na kawawa, kahit siya naman ang may sala. Hindi na siya nagsalita. Umalis siya ng tahimik, ngunit sa kanyang isipan, may mabigat na pasya na siyang nabuo. Sige Mark, ayaw mong makiusap, ayaw mong magbayad. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo.
Gabi na. Tahimik sa maliit na inuupahang kwarto si Mars. Nakaupo siya sa sahig. May inilatag sa lumang banig. At nakaharap sa mesa kung saan nakapwesto ang ilang bote ng langis, kandila, at isang maliit na kahon na may lamang kakaibang bagay. Mga tuyong dahon, pulang sinulid, at garapon ng mga buhay na uod na kinolekta niya mula sa nabubulok na prutas at karne. Nakilala si Mars sa kanilang baryo noon bilang apo ng isang albularyang mangbabarang. Akala ng lahat, hindi niya minana ang kaalaman. Ngunit ngayong pinuno siya ng galit, alam niyang panahon na para gamitin yon. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa garapon ng mga uod. Mark, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Pero sobra ka na. Ngayon, malas mo lang. Dahil sa ganitong paraan ako maniningil. At siguradong magbabayad ka. Sinindihan niya ang 3 kandila. Itim, pula at berde. Sa gitna nito, inilagay niya ang larawan ni Mark na kinuha niya mula sa kanilang group photo sa opisina. Pinatungan niya yun ng pulang sinulid at butil ng asin. Habang nakatingin sa garapon ng uod, binigkas niya ang dasal na itinuro ng kanyang lola. Mga nilalang ng lupa na mahilig sa mga nabubulok, pumasok kayo sa kanyang laman, sa balat niya, sa dugo niya, sa bawat sugat at tigyawat. Huwag niyo siyang patatakasin. Sa bawat pagtanggi niyang magbayad, patuloy kayong dumami. Ilang saglit pa'y nagsimulang gumapang ang mga uod sa loob ng garapon na para bang naiintindihan ng utos. Nilagyan ni Mars ng patak ng sariling dugo ang larawan ni Mark at isinara ang ritual. Simula ngayon, maiintindihan mo ang salitang responsibilidad. Bulong niya pa. Kinabukasan sa opisina, parang wala lang kay Mark ang pagtatrabaho. Nakaupo siya sa upuan. Kinakalikot ang kanyang cellphone habang ang iba'y abala sa pagtatrabaho. Ngumiti. Ngunit napansin ng isa sa mga katrabaho niya, si Joel. Uy Mike, anong nangyari sa mukha mo? Mas dumami ata yung tigyawat mo ah. Napakunot ang noo ni Mike. Hinawakan niya ang pisngi at napangiwi. Baka buyat lang. Normal lang naman to eh. Teka nga, inaasar mo ba ako? Pero sa salamin ng cellphone, kitang-kita niya. Namumula ang balat niya at may ilang tigyawat na tila namamaga. Pagkatapos ng lunch break, lalo itong lumala. May mga tigyawat na biglang nagkaroon ng matulis na puting nana. Mas malaki kaysa sa dati. Lumapit si Mars na parang walang alam. Mark, ayos ka lang? Parang namumula na ang buong mukha mo ah. Nairita si Mark. Ano naman? Allergy lang to. Huwag ka nga mangialam. Ngumiti lang si Mars. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula ng umepekto ang orasyon. Nang hapong ding yun, nag-meeting ang buong team. Habang nagsasalita ang kanilang boss, si Mark ay panay kamot at punas sa muka. Pawis na pawis siya, parang hindi mapakali. Mark, ikaw naman, i-update mo kami tungkol sa progress ng report mo. Wika ng boss nila. Tumayo si Mark, pero bago pa makapagsalita, biglang isang tigyawat sa pisngi niya ang pumutok. Umagos ang nana at may lumabas na maliit na uod na gumapang pababa sa kanyang leeg. Nagsigawan ng mga katrabaho nila. Put, may uod! Sigaw ni Joel. Nagulat si Mark. Agad niyang pinunasan ng panyo ang mukha niya. Ngunit sunod-sunod na, isa-isa ring pumutok ang iba pang tigyawat niya. At bawat pagputok noon, may lumalabas na buhay na uod, kasabay ng pagtulo ng nana. Gumagapang sa mesa, sa sahig, sa kanyang damit. Anong nangyayari sa'yo, Mark? Diyos ko!
Sigaw ng kanilang boss na napaatras sa upuan. Napahiyaw si Mark. Hindi ko alam. Tulungan niyo ako. Bakit ganito? Pero ang lahat ay nagsitakbuhan. Halos walang lumapit. Ang ilan, kinuhaan pa siya ng video habang siya'y napapaluha sa kahihiyan at sakit. Samantalang si Mars, nakaupo lang, malamig ang tingin at bumubulong sa sarili. Hindi pa yan ang katapusan, Mark. Lahat ng ipinahiya mo, lahat ng inutangan mong hindi mo binayaran, babayaran mo ng doble. Pagkatapos ng nakakakilabot na insidente sa opisina, agad na kumalat ang balita. Sa group chat ng mga empleyado, puro litrato at video ng mukha ni Mark na puro pumuputok na tigyawat at gumagapang na uod ang makikita. Guys, nakita nyo ba yung video? Grabe, para siyang kinulam. Hindi na normal yun. Paano ka magkakauod sa mukha? Ang creepy. Ayoko na siyang makatabi sa pantry. Samantala, si Mark ay hindi pumasok kinabukasan. Nasa bahay lang siya, nakasalampak sa kama. May hawak na salamin. Halos hindi na niya makilala ang sarili. Namamaga ang pisngi. Puro sugat. At paminsan-minsan, may gumagapang na uod na biglang sumusungaw mula sa mga tigyawat niya. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Nanginginig niyang bulong. Lumipas ang ilang araw. Lalong lumala ang kondisyon niya. Kahit saan siya pumunta, hindi siya mapalagay. Sa jeep, may uod na biglang gumagapang sa tenga niya. Sa CR, habang nagmumumog, isang tigyawat ang pumotok at nalaglag ang uod sa lababo. Nagpasuri na rin siya sa dermatologist, pero walang makitang dahilan kung bakit nagkakaganon ang mukha niya. Hindi ko alam kung anong sakit mo, sabi ng dermatologist. Wala akong makita sa libro na ganitong klase ng kaso eh. Para bang paranormal na to. Hindi ako ang dapat mong lapitan. Halos mabaliw si Mark. Hanggang sa isang gabi, hindi niya napigilang maalala si Mars. Sinabi niya dati, may ibang paraan siyang gagawin. Siya ang may kagagawa nito. Sigurado ako. Kinabukasan, pinilit niya Mark na makapasok sa opisina. Pagdating niya, halos lahat ng katrabaho'y naiilang. Ang iba ay umiwas ng tingin. Ang iba na may bulungan ng bulungan na para bang nandidiri. Diretso siyang lumapit sa cubicle ni Mars. Halos maiyak siya sa harap nito. Mars, kausapin mo naman ako. Pakiusap. Tumigil si Mars sa pagtatype. Malamig na tumingin. Ano na naman, Mark? Nanginig ang labi ni Mark. Ikaw ang gumawa nito sa akin, di ba? Aminin mo. Ikaw lang ang may alam sa ganito. Ngumiti si Mars. May halong pang-aasar. At bakit yun naman gagawin yun? Kung pumasok ka lang dito sa opisina para magmakaawa, wala nang naaawa sa'yo. Lahat ay naiinis at nandidiri. Mars, please. Hindi ko na kaya. Sige na. Gusto kong magbayad. Kahit tulugan. Kahit anong gusto mo. Basta alisin mo lang to. Mabilis na tumayo si Mars. Hinarap si Mark ng diretsyo. Ngayon magbabayad ka. Pagkatapos mong ipahiya ako sa harap ng mga tao. Mark, hindi ka na nga marunong magbayad. Hindi ka pa marunong rumispeto. Sorry na talaga. Halos lumuhod na si Mark. Nangingilid ang luha. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Pakiusap naman oh. Maawa ka. Tumaas ang kilay ni Mars. Ngayon, marunong ka nang magpakumbaba. Hindi ba't ikaw pa ang galit noong sinisingil kita? Napahawak si Mike sa mukha niya dahil sunod-sunod na pumutok na naman ang mga tigyawat niya at 3 uod ang lumabas. Napaatras ang ibang empleyado.
nanginginig sa takot na may halong pandiriri. Lumuhod si Mike sa harap mismo ni Mars. Gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako. Pero nanatiling matigas si Mars. Hindi ako Diyos na magpapatawad, Mark. Ako'y tao lang na pinagsamantalahan mo. At sa mundo ng mga taong gaya ko, kapag may utang, dapat bayaran. At kapag hindi, may kapalit yon. Biglang lumapit siya sa tenga ni Mark at may ibinulong. Hanggat hindi mo binabayaran ng buo ang mga taong inutangan mo, hindi titigil ang mga uod. Kahit saan ka pamunta, lalabas sila. Sa balat mo, sa tiyan mo, hanggang umabot sa utak. Napatigil si Mark, nanginginig sa takot. Hindi, hindi, Mars, maawa ka. Ngunit si Mars, malamig at walang emosyon. Hindi awa ang kailangan mo, kundi disiplina. At sa mismong sandaling yun, bumagsak si Mike sa sahig, umiiyak, habang ang mga uod ay patuloy na gumagapang palabas ng kanyang katawan. 3 araw nang hindi pumapasok si Mike. Sa loob ng kanyang inuupahang kwarto, amoy bulok na. Ang kama, kumot at unan niya'y may bakas ng nana at mga uod na gumapang at napisat sa sariling dugo at likido ng kanyang sugat. Nakasilip ang kapitbahay sa bintana. Grabe pare, anong nangyari kay Mike? Amoy patay na ang loob ng kwarto niya. Hindi alam ng mga kapitbahay na bawat gabi umiiyak si Mike habang pinipisil ang mga tigyawat niya na naglalabas ng buhay na uod. Bakit ako? Anong kasalanan ko para pagdaanan ko to? Sigaw niya sa salamin habang nakikita ang sarili niyang hindi na makilala. Hindi na kinaya ni Mark. Isang umaga, pinilit niyang magpunta sa ospital. Binalot niya ng mask at panyo ang muka para hindi mahalata ang kanyang mga tigyawat. Dok, tulungan niyo ako. Lahat ng tigyawat ko, may uod na lumalabas. Tiningnan siya ng doktor at muntik nang masuka. My God, Mark, wala sa medisina ang sakit mo. Hindi ko maipapaliwanag to. Wala akong gamot para dyan. Dinala naman siya ng isang kaibigan sa albularyo. Tinadtad siya ng langis, dinasalan, pinadaan sa usok ng insenso. Ngunit kahit matapos ang ritual, sa mismong harap ng albularyo, pumutok na naman ang mga tigyawat sa pisngi niya at gumapang ang mga uod. Nanginginig ang matandang albularyo. Anak, hindi ko kayang gamutin yan. Barang yan at mabuting tao ang gumawa, kung kaya't hindi ko maibabalik sa kanya. Tanging siya lamang ang kayang makapag-alis niyan. Dinala naman siya ng kanyang ina sa simbahan. Pinabuhusan siya ng banal na tubig ng pare, dinasalan at pinahawak ng krus. Ngunit habang ginagawa ang ritual, biglang nagsipulahan ng mga tigyawat ni Mark at sunod-sunod na nagsilabasan ng mga uod. Nagbabagsakan yun sa sahig. Diyos ko! Sigaw ng pare. Hindi ito karaniwang espiritu. Anak, magbalik loob ka na lang at humingi ng tawad sa taong ginawan mo ng masama. Napahagulgol si Mark. Si Mars, siya ang gumawa nito. Pag-uwi ni Mark, halos mabaliw siya. Lahat ng nakikita niya, parang nagiging uod. Sa plato, sa inumin at sa sahig, kahit sa sarili niyang mga kamay. Tumigil na kayo! Tumigil kayo! Sigaw niya habang tinatadyakan ng sahig. Iniisip na may gumagapang na libo-libong mga uod doon. Hindi na siya makatulog, hindi na siya makakain, at ang kanyang katawan lalo pang pumapayat at nabubulok sa loob ng 2 linggo. Isang hapon,
Basang-basa siya ng pawis at luha. Halos wala ng lakas si Mark, pero pinilit niyang pumunta sa opisina. Bitbit niya ang isang sobre. Pagpasok niya, natigilan ng lahat ng empleyado. Halos di na siya makilala. Payat, namamaga ang muka, at kahit nakasuot ng mask, kita ang gumagalaw na bagay sa ilalim noon. Lumapit siya kay Mars, nakalmado lang na nagtatype sa keyboard. Dahan-dahang lumuhod si Mark. Mars, ito na oh. Buong bayad ko yan. Lahat ng utang ko sa'yo. Hindi ko na kaya eh. Alisin mo na to. Pakiusap. Pati mga utang ko sa iba nating kasamahan, iaabot ko mamaya ang mga kabayaran. Inabot niya ang sobre. Nanginginig ang mga kamay. Tumigil si Mars sa pagtatype. Dahan-dahang tinanggap ang sobre. Binuksan niya. Binilang ang laman. At kumpleto naman yon. Tumingin siya kay Mark na nakaluhod pa rin. Na halos wala ng dangal. Ngayon lang kita nakitang totoo, Mark. Ngayon lang. Patawarin mo ako, Mars. Umiiyak si Mark. Halos sumubsob sa sahig. Marahan lang umiti si Mars. Malamig at mapanganib. Babayaran mo ang utang mo. Pero hindi ibig sabihin noon makakalimutan ko ang ginawa mong kahihiyan sa akin. Hinaplos niya ang ulo ni Mark na parang batang nakaluhod. Matuto ka na sana, Mark. Hindi lahat ng tao kaya mong lokohin. At hindi lahat ng tao kaya mong takasan. Sa mga sandaling yun, ramdam ni Mark na may humupa sa loob ng kanyang balat. Unti-unting tumigil ang paglabas ng mga uod. Pero ang mga sugat at peklat nanatili bilang paalala ng kanyang kapangahasan. Pagkatapos ng insidente, unti-unting humupa ang paglabas ng mga uod sa katawan ni Mark. Ngunit hindi ibig sabihin ay bumalik siya sa dati. Ang kanyang muka ay tinubuan ng malalalim na peklat. Parang paso. Ang dating maputi niyang balat ay puro bakas na ng sugat. Isang gabi, nakaupo siya sa kama, nakatitig sa salamin. Ganito na lang ba ako habang buhay? Bulong niya sa sarili. Dahil dito sa ugali ko. Kinapa niya ang sobre ng resibong iniwan ni Mars matapos niyang tanggapin ang bayad. Nakalagay roon, lahat ng utang bayad na, pero ang mga sugat mo sa katawan mananatiling alaala. Nangilid ang luha ni Mark. Para siyang nabunutan ng tinik, pero iniwanan ng peklat na di na mabubura. 2 linggo ang lumipas bago muling pumasok si Mark. Pagdating niya, halos lahat ng katrabaho'y natigilan. May ilan na hindi maitago ang pagkagulat. Si Mark ba yan? Diyos ko, parang tumanda ng 10 taon na. Grabe ang mukha niya. Akala ko nga mamamatay na yan eh. Buti na lamang at bumaling. Tahimik lang si Mark. Hindi na siya ang dating maangas. Hindi na rin siya lumalapit para mangutang. Diretso siya sa kanyang cubicle. Nagtatrabaho ng hindi umiimik. Si Joel ang unang lumapit. Pare, kamusta ka na? Napayo ko si Mark. Buhay pa naman. Yun lang ang masasabi ko. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Mark na muling makausap si Marsh sa pantry. Tahimik silang dalawa hanggang si Mark na mismo ang bumasag ng katahimikan. Marsh, salamat ah. Napatingin si Marsh. Malamig pa rin ang mga mata. Salamat sa alin? Sa pagpapatigil mo ng sumpa. Sa pagbibigay ng leksyon sa akin. Ngayon ko lang na-realize lahat ng ginawa ko sa inyo ay maling-mali talaga. Ang akala ko, pera lang ang mahalaga. Pero respeto pala ang mas mabigat. Hindi sumagot agad si Mars. Uminom muna ng tubig bago nagsalita. Hindi ko alam kung magbabago ka talaga, Mark.
Pero isa lang ang tandaan mo. Huwag mong gawing ugali ang pananakit sa ibang tao. Dahil may araw din na babalik lahat sa'yo yan. Tumango si Mark. Nakayuko. Oo, Mars. Hindi na mauulit. Hindi na. Mula noon, naging tahimik na si Mark sa opisina. Hindi na siya lumalapit para mangutang. Hindi na rin siya naninigaw o nagagalit kapag sinisingil. Bagkus, siya pa ang unang nag-aabot ng bayad sa maliit na utang. Pero hindi lahat ay nakalimot. Sa tuwing dumaraan siya, may mga bumubulong pa rin tungkol sa mga dating ginawa niya. Sa loob-loob ni Mark, tanggap na niyang dala na niya ang bansag na yon habang buhay.